Magandang umaga po mga kapatid. Muli po tayo po ay mananambahan na nasa ating mga tahanan sapagkat hindi pa rin po tayo pwede magsama-sama sa ating bahay-sambahan. Pero mga kapatid, kayo po ba ay nakapagpabaksin na? Magpabaksin na po kayo para unti-unti na po tayong magkasama sa ating bahay-sambahan. Unti-unti nang bumalik yung normal na pamumuhay natin sa ating bansa. Sa ating panawagan sa pagsamba, babasahin ko po sa inyo ang Psalms 33 verse 1 to 3. Ganito po ang sinasabi. Rejoice in the Lord, O ye, righteous, for praise is comely for the upright. Praise the Lord with harp, sing unto him with the psaltery and instrument of 10 strings. Sing unto him a new song. Play skillfully with a loud noise. Tayo po ay magpasalamat at humingi ng gabay. Aming Diyos sa masalangit na makapangyarihan po sa lahat. Salamat po Panginoon sa araw na ito dahil muli kami ay sasamba sa iyo Panginoon. Magbibigay ng papuri, aawit Panginoon. Nawa o Lord, sa umagang ito, gabayan niyo po ang bawat sa Panginoon. Buksan niyo po nawa ang aming puso at isipan. O Lord, na at ang lahat ng aming maririnig ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon, at maging gabay namin sa araw-araw namin pamumuhay, O Lord. Sa umaga pong ito, dalangin din po namin, Panginoon, ang inyong mga anak na nanambahan sa iyo, Lord. Nawa ay gabayan niyo po sila sa araw-araw, Panginoon. Lalo na po ang aming mga kapatid, Panginoon, na apektado ng pandemyang ito. Ang mga kapatid namin, O Lord, na nagkaroon ng karamdaman, nawa ay kayo po ang magpagaling sa kanila, Panginoon. Ganon din po ang kanilang mga hanap buhay, O Lord, na nawa ay kayo po ang bigay ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. At ang kalusugan po ng bawat isa ng iyong mga anak, O Lord, kayo po ang magbigay ng maayos na kalusugan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Lord, dalahin ko po ang iyong patnubay at gabay sa aming mga puso damdamin. Linisin niyo po nawa ang aming puso, Panginoon, para harap kami sa iyo na may malinis na puso, O Lord. Salamat po, Diyos, sa dakila mong pag-ibig sa amin. At ang lahat po na ito ay aming samot pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Para po sa ating salitang pagbasa, ito po matatagpuan sa aklat ng Genesis, Kabanata 18, talataang 17 hanggang 21, at ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Sabay-sabay po nating basahin. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Purihan po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid ko sa pananampalataya, at muli ay ako po'y nagagalak na makakasama kayo at maging bahagi ng ating pagsamba sa araw na ito. Inanyahan ko po kayong lahat na sumali at makilahok. Ibigay natin ang tamang pagsamba, ang tamang pagpupuri, ang tamang pagbibigay kagalakan sa ating Panginoon. At sa umagang ito ang tamang araw para bigyan siya ng papuri at pasasalamat. Kung kaya't ikaw kapatid ay umawit na may kagalakan sa iyong puso. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you.
hands to yours, believing in so much more, knowing that all you have in store for me is good. Is good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Today's the day. I'm leaving my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hope and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, is good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Today's the day. Today's the day. I will stand up on your truth. Yes, I will stand up on your truth. And all my days I live for you. Yes, all my days I live for you. And I will stand up on your truth. Yes, I will stand up on your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Lord of all creation, water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Early in the morning, I'll celebrate the night. If I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The
The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. God of wonders beyond our galaxies, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me the Lord to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hands. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me the Lord, my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill
I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Magandang umaga po muli mga kapatid. Kumusta na po kayo? Naway lagi po tayong ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at sa tulong at gabay ng ating buhay na Diyos mga kapatid at ng banal na Espiritu. Ngayon po ay araw ng mga tatay, papa, daddy, papsi, ama, itay, ano po mga kapatid, ang haligi ng mga tahanan na minsan ay nagiging nanay rin. Tapos puso po namin kayong binabati saan man po kayo naroroon. At Happy Father's Day po sa ating lahat mga kapatid. At pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito, The Duties of a Father to His Children. The Duties of a Father to His Children. Ang text po natin ay matatagpuan sa Genesis 18, versikulo 17 hanggang 19 mga kapatid. Ang tungkulin, ang responsibilidad, ang obligasyon ng isang ama sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Subalit hindi po ibig sabihin mga kapatid dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa mga tatay ay libre na po kayong mga nanay. No? Hindi po, kasali po kayo dito dahil kayo po ang aming katuwang sa pag-aalaga at pagpapalaki ng ating mga anak. At alam ko pong napakaraming pamilya ang naging matagumpay, naging masaya dahil sa maayos at tamang pagganap mga kapatid ng mga magulang, lalo na po ng haligi ng tahanan. Subalit nakakalungkot din pong isipin na marami ding hindi naging matagumpay, marami ding hindi naging masaya sa kanilang pagsasama. At minsan nauwi sa paghihiwalay at ang lubos na kaawa-awa at apektado ay ang kanilang mga anak. Magkakaiba man po ang ating mga pamaraan mga kapatid sa pagganap natin sa ating matungkulin, responsibilidad, obligasyon, no? Sa ating mga anak, sa ating pamilya. Ang higit po na mahalaga mga kapatid ay maayos nating nagampanan at tama mga kapatid ang obligasyon natin sa ating pamilya na kasama ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po mga kapatid, napakahirap pong makahanap o makakita ng perpektong ama sa mundo ito. Sa totoo lang po. Maliban po sa ating Diyos na nasa langit, na nagbigay po sa atin ng buhay. Subalit mga kapatid, hindi man po tayo perpekto, pero pwede po tayong maging potensyal at maging mabuting ama, maging mabuting magulang sa ating mga anak, sa ating mga pamilya. Sa umaga pong ito mga kapatid ay nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang ilang mga ideya na itinuro po sa atin ng banal na kasulatan upang ang isang ama ay magiging potensyal at magiging epektibo at matawag na isang mabuting ama mga kapatid.
At kung sa tingin po ninyo mga kapatid ay makatulong po sa inyo, no? Gawin po natin. At kung hindi naman po, at biro pa po kayong mas magandang paraan, gawin po ninyo. Ang mahalaga po mga kapatid ay nagampanan po natin ang ating mga obligasyon sa ating pamilya. Subalit mga kapatid, una po sa lahat, lalo na po doon sa mga nagbabalak na magkaroon ng pamilya, nagbabalak na mag-asawa, no? Dapat po nating maunawaan, maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng ama. Ano ang tungkulin, obligasyon ng pagiging ama. Sa totoo lang po mga kapatid, napakaraming mga taong gustong mag-asawa, magkaroon ng mga anak, pero hindi naman nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ama o pagiging magulang. Mga kapatid, ang pagiging magulang po ay hindi po biro-biro. Ito po'y isa sa pinakamahirap na tungkulin sa buhay ng isang tao sa ibabaw ng lupa. Sa totoo lang po mga kapatid. Marami kang dapat isakripisyo, alisin, idagdag, gawin, ikonsidera. Isalang-alang, napakaraming adjustment mga kapatid, no? Na dapat mong gawin. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto ko nang mag-asawa, no? Dahil gusto ko nang maging ama. Dahil ako'y may edad na o matanda na, gusto ko nang mag-asawa. Dahil lampas na ako sa kalendaryo. Oh? May magandang trabaho naman ako. May bahay na akong nabili. Hindi na kami magugutom. Handang-handa na talaga ako. Ang tanong mga kapatid, naintindihan mo ba, naunawaan mo ba, at kaya mo na bang magiging ama? Mga kapatid, ang unang punto po sa umagang ito, no? Upang tayo ay maging epektibo at magiging mabuting ama sa ating mga anak, sa ating pamilya mga kapatid. Una, love your wife. Mahalin po natin ang ating asawa. Karamihan po sa mga lalaki, para po mapatunayan niyang mahal niya ang kanyang asawa mga kapatid, ay lagi niya po itong binibilhan ng mga regalo. Ano po? Binibilhan ng mga paboritong pagkain. Sa may mga kaya sa buhay ay niriregaluhan ng kotse, bahay, mga mahaling damit, alahas at iba pang mahalagang bagay. Ano po mga kapatid? Ang iba naman po ay gustong ilibot sa buong mundo kung maaari lang. Lahat gustong gawin, lahat gustong ibigay ng nagmamahal na asawa para lamang maging masaya ang kanilang pagsasama. Subalit, sa mga lalaki naman po na masabi nating hindi kayang bumili ng mga mamahaling regalo, no? Ay masaya na po sila mga kapatid na mamamasyal sa dagat, sa tabing dagat, kasama ang kanilang mga pamilya. May baong nilagang saging na may bagoong, wow, no? Ginataang kamuting kahoy, at iba pa. At kung mga kadaan ng mga puno ng talisay o anumang puno yan, mga kapatid, na pwedeng silungan, sila sisilong at sabay-sabay na kumain habang pinapanood ang pagtaas at paglubog ng araw. Mga kapatid, sa totoo lang po, ako po ay natutuwa at masaya dahil marami po akong naririnig na mga kapatiran na ang tawagan ng mag-asawa, ang tawagan nila po mga kapatid ay honey, darling, sweetheart, love, mahal, no? Mommy, daddy, no? At iba pa. At meron din po akong nabasa mga kapatid na kung gusto nating manatiling good, healthy, and happy ang ating relasyon sa ating asawa, ay araw-araw natin silang liligawan at sabihing mahal na mahal natin sila. Yan po mga kapatid, ang sabi po sa nabasa ko. Isa po sa mga sikreto. At naalala ko rin po, may nagtanong na isa sa ating kapatiran, credit po, sa kapatid din natin na masasabi kong antik na mga kapatid dahil umabot na ng 56 anyos ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ang tanong po ng ating kapatid ay ganito, ano po ba ang sikreto mo kapatid, bakit umabot kayo ng 56 anyos? Ang sagot niya po mga kapatid, dalawa lang ang sikreto ko. Una, mahalin mo ang asawa mo at wala ng iba. At hayaan mo lang siyang maging speaker of the house. Payag po ba kayo mga tatay na speaker of the house ang ating mga asawa? Baka pwedeng sekretarya lang.
Ako payag na lang mga kapatid dahil yan, para walang away. Ano po? Icebreaker lang po mga kapatid. Pangalawa, sabi niya, mahalin natin ang ating mga anak at magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Yan po ang sabi mga kapatid, ang sagot niya. Magulang ko at mga kapatid sa pananampalataya, we are creating the identity, building confidence and security sa ating mga anak. At ayon po mga kapatid sa psychology, credit po, sa edad na 3 taon at kalahati hanggang 4 ay nakakaintindi na po ang mga bata kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid at kung ano ang kanilang nakikita sa loob at labas ng ating mga tahanan. Ang turingan ng mag-asawa sa loob ng bahay, ang pag-aalaga at pagtrato natin sa kanila ay maaari at malaking posibilidad mga kapatid na kanilang mamamana. Kaya napakahalaga po mga kapatid na mamulat at magisna ng ating mga anak ang pagmamahalan ng mag-asawa at masayang pamilya. Pangalawang punto po mga kapatid, mahalin natin ang ating mga anak. Love your children. Sa Genesis 18:17 hanggang 19 mga kapatid, ang Panginoon po ay nagpahayag patungkol kay Abraham. Isa sa mga rason kung bakit mahal na mahal ng Panginoon si Abraham mga kapatid ay hindi lamang dahil si Abraham ay madasalin, nag-aayuno, masunurin, tapat at may pananampalataya, kundi si Abraham po mga kapatid ay punong-puno ng banal na espiritu ng Diyos. God used Abraham for a reason. Genesis 18:17 hanggang 19, sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy, matutupad ko ang aking pangako sa kanya. See? Ang Diyos po ay nagpropesya patungkol kay Abraham mga kapatid. Ang Diyos po ay nangako kay Abraham. The fulfillment of a promise is connected to Abraham's teaching, his word, to his family. And that's a relationship. That's why God's holding up some father's blessing, because the fathers are not loving their kids and not teaching the word of God. Kung kaya nga po mga kapatid, napakahalaga po na tayong mga magulang, tayong mga ama, no, ay may takot sa Diyos, may panampalataya at puno ng Espiritu ng Panginoon upang maturuan natin ang ating mga anak, magabayan sa pamagitan ng banal na salita ng Diyos. At ang pagpapalang ipinangako niya sa kay Abraham ay kanya ring ibibigay sa atin. Minsan akala marahil natin, mga magulang, mga ama, ang pagbili ng masasarap na pagkain, magagandang damit, ang pagbibigay ng mga mamahaling regalo at iba pa sa ating mga anak ay dahil mahal natin sila. Hindi po, mga kapatid, ito po'y normal, natural, expected na po yan. Dahil tungkulin, obligasyon, responsibilidad po nating mga magulang, mga ama na i-provide hanggat maaari ang lahat ng pangailangan ng ating pamilya. May mga ama na o magulang na bumibili ng masasarap na pagkain, mga mahaling regalo para sa kanilang anak, pero hindi naman nila nakikita. Hindi nakikita ng kanilang mga anak, ng kanilang pamilya. Ipinapadala lang sa ibang tao. Binabayaran ang iupahang bahay, lahat ng mga bills bayarin, no? Sa school, pero hindi mo makikita ang bumibisita. Hindi po yan pagmamahal mga kapatid, obligasyon mo yan bilang ama o magulang, at marahil ay tinatakpan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Magulang ko at mga kapatid sa pananampalataya,
walang ibang napakhalaga, napakainam, kundi ang ating mga presensya, ang ating mga oras para sa kanila, ang ating mga hug and kisses, at mga katagang, I love you, mga anak. At kung may mga regalo man tayo, mga kapatid, sa kanila na dala o nabili, napakasarap po na sa pakiramdam na tayo po ang mag-abot at magbigay po sa kanila, mga kapatid. May isang bata pong lalaki, mga kapatid, mga 5 taong gulang, gabi-gabi po ay nagabang o inabangan niya ang pagdating ng kanyang ama galing sa trabaho. Dahil sa pagising niya sa umaga ay hindi niya na po ito nakikita. Sa tuwing dumarating ang ama, ang laging sinasabi ng ama, mga kapatid, sa kanyang anak, umakyat ka na't matulog dahil gabi na. Yan po ang laging sinasabi ng kanyang ama. Kinabukasan, matyaga pa rin naghihintay o nag-aabang ang bata sa pinto ng kanilang bahay, mga kapatid, sa pagdating ng kanyang ama. At pagdating ng kanyang ama, ganun pa rin ang sinasabi. No? Umakyat ka na't matulog dahil gabi na. Bago po umakyat ang bata, mga kapatid, ang sabi niya sa kanyang ama, Ama, magkano po ba ang sinasahod mo sa 1 oras? Nagalit ang ama sa tanong na yun, mga kapatid, dahil pagod, no? At maraming problema sa trabaho. No? Subalit hindi po tumigil ang anak, mga kapatid. No? Ang sabi ng ama, $20 bawat oras ang sahod ko. Ang sabi ng bata, Papa, pwede po ba makahingi ng $10? Lalong nagalit, mga kapatid, ang ama. Aanihin mo ang pera. Hindi naman kayo nagugutom. Lahat ibinibigay naman sa iyo. Umakyat ka na't matulog. Galit na wika ng ama, mga kapatid. Tumakbo ang bata sa kwarto na umiiyak. At ang ama naman, mga kapatid, ay hindi makatulog sa kanyang kama. Iniisip niya, ano kaya ang bibili ng aking anak? Pinuntahan ng ama ang kanyang anak, diyakap, humingi ng sorry at tinanong, ano ba ang bibilhin mo, anak? Hindi kumibo ang bata, mga kapatid, habang tumutulo ang luha. At binigyan ng ama ng $10. Tuwang-tuwa po ang bata, mga kapatid. At sa ilalim ng kanyang unan ay may dinukot ang bata. At nakita ito ng ama, $10. Lalong nagalit ang ama, mga kapatid. Ang sabi niya, may pera ka naman pala, bakit ka pa humingi sa akin? Anin mo ang pera. Sa mahinang sagot ng bata, mga kapatid, ang sabi niya, Papa, ito ang $20. Pwede ba akong makabili ng kahit 1 oras mo? Pwede ba akong makabili kahit 1 oras mo, ma? Gusto ko lang po makasama ka bukas ng gabi sa hapunan. Nakonsensya po ang ama, mga kapatid. John 3:16, ang sabi po dito, For God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus. Jesus Christ became the revelation, the manifestation of that love. And that is the essence of God's love, mga kapatid. Love is not buying gifts. It's not buying foods. Love is you becoming one, mga kapatid. The duty and responsibility from God is for us to love our children. Love also means that we correct, we chastise or punish, to reprove or rebuke. Sa totoo lang po, mga kapatid, napakarami pong mga bata ngayon na nangailangan i-correct. Makita natin sa balita, kahit ipinagbabawal ng gobyerno na lumabas ang mga bata, lalo na sa gabi. Subalit, makikita mo, nagbabatuhan, no? Naghahabulan, nag-aaway sa gitna ng kalsada. Kahit gabing-gabi na. Sakit at problema ng gobyerno, mga kapatid, dahil sa kakulangan ng paggabay at pagdisiplina ng mga magulang. Magulang ko't mga kapatid sa panampalataya, kung mahal natin ang ating mga anak,
Huwag po tayong mga tubiling sila'y itama. Kung sila'y nagkakamali, disiplinahin, parusahan kung kinakailangan. Minsan may mga magulang na nag-aaway dahil lamang sa pagdisiplina ng kanilang mga anak. At minsan nauwi pa sa paghihiwalay. Dahil ayaw ng ina na paluin o parusahan ng ama ang kanilang mga anak. Ganon din si ama. Mayroon pong isang lalaki mga kapatid na naparusahan ng kamatayan sa pamagitan ng silya elektrika. Dahil po sa patong-patong na kaso, bago po siya dinala sa kwarto na kung saan po siya ibibitayin, ay humingi po siya ng bulpen at papel mga kapatid. At ganito po ang kanyang sinulat: Mama, sana dalawa tayong naparusahan ng kamatayan. Dahil kasalanan mong lahat ito. Dahil noong ako'y maliit pa nang itago ko ang bula ng ating kapitbahay, no? Papaluin sana ako ni Papa at isauli ang bula, pero nagalit ka at nag-away kayo. Nung hinabol ako ng pulis dahil nagnakaw ako, itinago mo ako, isurindir sana ako ni Papa sa presinto, pero nagalit ka at nag-away uli kayo. Hanggang sa lumaki at ito naging kriminal at nahatulan na parusahan ng kamatayan. Ngayon, nasaan ka? Magulang ko at mga kapatid sa pananampalataya, hindi po masama ang magmahal ng sobra-sobra sa ating mga anak. Napakaganda po niyan. Subalit minsan ang sobrang pagmamahal at pagbaliwala sa mga ginagawa ng ating mga anak na di maganda at nagbubunga po ito o nagdudulot po ito ng kapahamakan. Proverbs 29:17, discipline your son and he will give you peace. See? He will bring delight to your soul. Proverbs 22:6, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Sa lahat ng mga ama na katulad ko kung saan man po kayo naroroon, sikapin po nating maituro sa kanila o sa ating mga anak ang nais ipaabot ng Diyos. Maging magandang halimbawa at budilo hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa ibang tao rin. At sa pagkakataon ito mga kapatid, ay nais ko rin pong i-acknowledge, i-appreciate ang hindi matatawarang pagsisikap ng ating mga kapatid na mga single mom upang may taguyod, mapalaki, malagaan, may paaral o mapaaral mga kapatid ang kanilang mga anak. Sumasaludo po ako sa inyo, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. At sa lahat naman po ng mga anak na nakikinig sa mensaheng ito, saan man po kayo naroroon, nais ko pong ipaabot sa inyo, huwag po kayong magagalit sa inyong mga magulang kung kayo man ay sinasaway o pinapangaralan, pinapagalitan, pinagbabawalan, kinukurik. Dahil ang inyong mga magulang ang siyang higit na nakakaalam para sa inyong mga kabutihan, mga anak. We have sacrificed everything just to make you laugh. At upang mabigyan kayo ng magandang kinabukasan, ayaw namin na kayo ay maging malungkot. Gusto namin mga magulang kayo ay laging masaya. Ganon namin kayo kamahal. Kaya sana mga anak, bigyan ninyo ng halaga o value ang pag-aalaga, pagsakripisyo, pagpapalaki ng inyong mga magulang. Darating ang araw na magkakaroon din kayo ng mga pamilya. Naway hindi ninyo makalimutang ituro sa inyong mga magiging anak ang salita ng Diyos na itinuro sa inyo ng mga magulang. Ang mga payo at pangaral na binigay sa inyo ng inyong mga magulang. Efesios 6:2-3, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Kung katabi po ninyo mga anak, ang inyong papa at mama sa oras na ito, yakapin po ninyo sila. At pasalamatan. At sabihing mahal ninyo sila. Dahil gustuhin man natin sa hindi mga kapatid,
Darating ang mga panahon na hindi na nila maririnig kailanman ang inyong mga boses at hindi na rin nila mararamdaman ang inyong mayakap at ang mga katagang mahal ninyo sila. Mga kapatid, kung nais po nating maging masaya at maging matagumpay ang ating pamilya, lumapit po tayo sa Diyos. Mamuhay at lumakad na kasama niya. He will not leave us nor forsake us, mga kapatid. To God be all the glory. Magandang umaga po sa ating lahat. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious thee that grace appeared. I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Let's try to sing. Has promised good to me. His word, my hope, secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like blood, His mercy raised, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy will raise, unending love, amazing grace. Earth shall soon be so like snow. The sun forbear to shine, but God who called me below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever.
for our Lord's Supper, let me read to you verses on Matthew 26 to 28. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat this. This is my body." Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Kayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Hindi man kami karapat-dapat, pero nandito kami upang alalahanin ang iyong dakilang kamatayan sa krus na nagbigay sa amin ng pag-asa upang makasama mo sa iyong kaharian. Lord God, marami po kaming pagkakasala. Hinihiling po namin ang iyong pangunawa at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Dahil kami ay mahihina, kaya Ama, patnubayan mo ang bawat isa, lalong-lalo na sa aming pag-alala sa iyong dakilang kamatayan. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Muli tayo po ay dadako sa ating pagbibigayan, sa ating tithes and offerings. At babasahin ko po sa inyo ang Malakayas chapter 3 verse 10. Ganito po ang sinasabi. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid kalagyan. Ayan po. Tayo man po ay nasa gitna ng pandemic, pero hindi po magpapabaya ang ating Diyos sa atin po. So sa atin pong kanyang mga anak, patuloy din po natin ibigay ang ating mga tithes and offerings para po sa mga activities ng ating church. Ayan po. Magbigay po tayo sa ating Panginoon at tayo po ay magpasalamat sa mga biyaya niya. Salamat po Panginoon sa mga kaloob ng iyong mga anak. Nawa po ang mga halagang ito ay magamit sa ikalalago ng banal na iglesia. Dalangin po namin Panginoon na patuloy niyo pong bigyan ng hanap buhay, ng pagkakaitan ng iyong mga anak, na sa ganoon, Panginoon, patuloy din po silang makapagbigay ng mga tithes and offerings, Panginoon. Ganun din po, O Lord, ang mga anak mo na nawalan po ng iyong mga anak na nawalan ng anak buhay, O Lord. Dalangin po namin na kayo po ang magbigay ng kanilang pagkakakitaan, Panginoon. Nalapit din po namin, O Lord, ang mga anak mo na naghahawak at nag-iingat ng talagang ito. Nawa ay gabayan niyo po sila, Panginoon, sa ating kalusugan, O Lord. Pag-iingat niyo po sa kanila para patuloy po nilang
maingatan ang halagang ito, Lord. At magamit po sila sa kanilang ministeryo sa ikalalago ng iyong banal na iglesia. Salamat po, Diyos, sa kadakilaan ng pag-ibig mo sa amin at ang lahat po nito ay aming sa amin po sa salamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Tatay, Itay, Papa, Daddy, Sa gitna ng dilim, ako'y mananangin. Kapag natatakot ako, ikaw lagi kong hinahanap. Sa gitna ng gulo, haligi ng tahanan, simbolo ng kalakasan. kahit di pa maayos, Kilala mo ang tunay na mundo sa akin. ipagkakatiwala Sa dami ng tao sa mundo, ang aking buhay. mapalad ako at ikaw ang naging tatay ko. Ang yakap mo, ang tanging sandigan ko. Wala Ang unang lalaking totoong nagmahal sa akin. sa wagas na pag-ibig mo. Lilipasan Ang aking inspirasyon upang maging matagumpay sa buhay. magbabago ang aking lakas. At sa mundong maraming pinagkaitan ng Ama, nagpapasalamat po ako dahil ako'y inyong pinanindigan. Sa lakas ng bagyo, Salamat po sa inyo ko'y naalay at iaalay ang lahat ng mga aking tagumpay. sa mahirap na laban, pangako mo ang sandigan. Salamat po, hindi niyo po ako iniwan at sinamahan hanggang sa huling saya. At alam ko na hindi ako magiging mag-isa. Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo. Wala nang papantay sa wagas na pag-ibig mo. Naman masyadong tanda, pero yung ngiti ko, habang buhat mo ang pinakamasaya. Hindi ka magbabago, ang aking lakas. Salamat po sa lahat ng mga aral at masasayang alaala. Ikaw ang lakas, ikaw ay tapat, ikaw ay sapat. Diyos Salamat ng po. lahat, Lumaki ako na may amang naasahan at tinitingnan. pababayaan, magpawalang hanggan. Ikaw ang kalakasan, Habang buhay, ang lakas, ikaw mananatiling yakap mo ang lagi kong ipapasalamat sa Diyos. Diyos ng lahat, di mo iiwanan, di pababayaan, magpawalang hanggan, ikaw ang kalakasan. Magandang umaga po at para po sa ating announcement, unang-una maraming pong salamat sa lahat po muli ng mga
nangunguna po sa ating gawain at ang mga ating pong mga elders na talaga pong nagre-record na para po talagang mga sanay na parang artista. Ang ating pong praise team, yan, talaga pong napakatyaga po nila na pagre-record. At lalo na rin po yung ating pong mga editor at yung mga ating pong mga tech team. Alam niyo po, napakahirap po talagang oras talaga po ang kanilang ginugugol na instead na sila po ay magpahinga sa kanilang mga day off, ay talagang sinisingit po nila at talagang binibigay po nila yung oras po para tayo po ay magkaroon po ng maayos na pananambahan na kahit po online. Kaya po, naari po ba natin bigyan po sila ng palakpak? Palakpakan naman po natin sila, pasalamatan po natin sila. So salamat po muli sa inyo. Siyempre, yung ating pong mga pastor na talagang mga nagbibigay po sa atin ng mensahe. Katulad po ni Pastor Roger. Kita nyo naman po na talagang kahit na siya po ay sa una, nahihirapan po na mag-record. Pero ngayon po, tingnan nyo naman po, sanay na po, talagang pang-artista na po si Pastor Roger. Pastor, maraming pong salamat. At gayon din po sa lahat pong ng mga father, ng mga daddy, ng mga tatay, ng mga ama, in behalf po ng pamunuan ng Baclaran Church of Christ at ng aking pamilya, binabati po namin kayo ng Happy Father's Day. At talaga pong saludo po kami sa inyo. Kaya ngayon naman po, bigyan naman din natin ng palakpak yung ating mga tatay. At kung nandyan po ang inyong tatay katabi, batiin nyo naman at yakapin nyo naman at sabihin nyo naman ng Happy Father's Day pa, Happy Father's Day, Dad. Happy Father's Tatay. At huwag niyong kalimutang sabihin na I love you, salamat, at i-date mo kami. Yan, di ba? O kaya i-date niyo naman sila. Okay? So Happy Father's Day po, mga kapatid. At talagang saludo po talaga kami sa inyo, mga inyong pong ginagawa. At lalo na bilang spiritual father. Di ba? Tumatayo po yung spiritual father. At kaya po, at mga announcement, happy birthday din po sa lahat po mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Katulad po kahapon, marami po nag-celebrate na Sister Baby, Sister Eden, at nag-anniversary, si Sister Ligaya at Brother Fred. So, happy birthday po sa inyo and happy Father's Day. At sa mga mag-birthday pa this week, happy birthday po sa inyo. At gayon din po sa ating mga prayer requests, kung maaari, ay kung meron po kayong mga karamdaman, wag po kayong mahiya na magsabi po upang ipanalangin po kayo dahil malaking tulong po na marami pong nananalangin po sa inyo sa oras po na tayo ay meron pong mga karamdaman, meron pong mga pangangailangan. Kaya mga kapatid, send nyo po ang inyo pong mga panalangin. At gayon din po sa ating pong mga activities, alam naman po natin, marami po tayong activity na per department na pwede pong daluhan natin at talaga pong ito po ay talagang magbibigay sa atin ng kaligayahan, kasiyahan ng ating spiritual. At lalong-lalo na, ito po ay magbibigay papuri sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, kami po ay nag-iimbita sa inyo lagi sa mga department na pwede nyo pong salihan, join na po kayo. At gayon din yung ating Sunday School, mga kapatid, sa mga anak, 2 p.m. po yan. Kaya po mga kapatid, yun lamang po yung ating pong mga balita. Of course, lagi ko pa paalala yung ating tithes and offering para sa inyo po mga kapatid. So yun lamang po mga kapatid, ang ating pong mga balita. Muli, Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay. God bless po sa inyong lahat. Para po sa ating pagtatapos, tayo ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Ang banal, maraming salamat, Panginoon, sa katatapos na aming online na service. Tunay, Panginoon, na patuloy kang gumagawa para sa amin upang patuloy din kami nakapaglingkod sa iyo sa puso na may kagalakan. Lord God, nawa ay patuloy mo kaming ingatan, lalong-lalo na ang aming spiritual na buhay at pamumuhay
material. Ikaw po ang aming pag-asa, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. To Him who loves us and has freed us from our sins by His blood and made us a kingdom, praise to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen.